Maayong adlaw kaninyong tanan ano sa bitag kini ang inyong gangatuang nga programa sa TV Apulia.argumento gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apology International sa kumakobanan sa LCA. Gusto lang mga Katoliko nagatabang nagasubaybay ng programa at kininyong ubos nga alagad ug suspagtong Katoliko Sir RJ. Sino uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong nga Katolika. So karon na kitay tagaan og ginagmay nga reaksyon o pagtubag sa mga punto nga tawag ini nga gisend pod sa ato ang video kay sumalapas ng mga kaigsoon mga Katoliko nga sir kung pwede tagaan nimo ni og reaksyon kining argumento sa isa ka pastoy sabadista nga naman kay ingon pa nila nga tinuod ba kining iyang gisulti nya samtang nagtan-aw ko aning video ha actually mubo ra siya nga video pero nakita na ko ubang lisod kaayo ning kana bitawng tawag ining nahimo lang tang gitawag og pastoy nga nagbasa lang karon og Biblia, nag-eskwela lang tag pila ka bulan or mga 3 ka tuig, 4 ka tuig, pastoy na ta. So ingon ana nahitabo kay ang mahitabo instead of itudlo niya ang kamatuoran, itudlo ang nakasulat or itudlo tong konsepto sa writer nga nagsulat ng particularly ang Bagong Testamento, instead of ilang itudlo ang tinuod, naghimo na hinuon sa ilang kaugalingong story para ma-justify kuno nga insakto ning mao mga sulputa or kining mao mga sektang tawag ining mimboto lang sa karon nga gitawag og panahon. So mo na tagaan nato ni og tawag ining pagtubag niya ato ang karuhon nga tinuod ba ning gipangsulti aning gitawag og pastoya. Okay, so dito dugay-dugayon so ato ning paminawon or atong tan-awon kini nga video ha, dili na ko nga video gipasa ra pud sa ako nya kini nga video ato ang tagaan og tawag ini nga reaction. Hudiyong lumad o Hudiyong Romanhon. Ang ingon niya, naday duha ka klaseng tawag ining mga Hudyo kaniadto, Hudyong lumad o Hudyong Romanhon. Ang buto asa siya nakakuha ana nga tawag ining distinction sa tawag ining first century, particularly sa panahon sa tuang Ginoong Jesucristo. Ano man kay ang distinction sa mga Hudyo kaniadto dili tungod sa ilahang pagka-Hudyo or tawag ini ilahang doktrina kundi sa ilang interpretation sa ilahang balaod na sila gitawag og mga sekta. Kung baga, for example, Pariseo, Saduceo, kining tawag ini mga Nazaryo kana mo nang distinction sa ilaha pero kini yang gingon nga duha ka tawag anong kaklase dong mga Hudyo kaniadto ang butog asan niya gikuha. Asan niya gikuha ni actually pastoy sa Badista ni. So natingala ko asa ni nakuha niya nga tawag ining konsepto or pinsa ka nga mga Bible scholars ang naghatag og pagpasabot ani niya. Ano man kay daghan ko mga nabasa nga mga libro even kadtong mga libro mga protestante wag gyud ko nakit-an o wag gyud ko nabasa nga naay duha ka tawag ining kaklaseng mga Hudyo sa gitawag og first century na ay Hudiyong Romanhon apoy mga tawag ining mga lumad magkatawag ko ba dili oy pag Hudyo ka jud nga pagkahuman na lang kay tawagan na magipasok mga sekta nila kaniadto nga naman tungod kay sa ilang gitawag og mga balaod faction man pud ang mga Hudyo in terms of interpretation sa ilang law. So kana mo ni dapat ato ang tawag ining bantayan si continue nato. Ang balaod sa Hudiyong Romanhon mabasa nato na sa Juan 19:7 atong basahon. Ang mga Hudyo mitubag kaniya, kami adunay balaod ug sumala nining maong balaod kini siya kinahanglan pagapatyon kay siya nagpakaanak sa Dios. Kini sila nga klase sa Hudyo mupatay og tao kung makasala. Ang ilang hari mao si Julius Caesar. Kaya actually kini kana na siya nga tawag ini nga punto. So ang mga Hudyong Romanhon lagi daw mupatay lagi daw. Gikot niya ng St. John chapter 19 verse 7. Gikot niya ng St. John chapter 19 verse 7. Sumala pa din nga tawag ining kuan lagi daw patay daw ning mga klase nga mga Hudyo nga mga Romano. Nadi balaod nga tawag ining pagpatay. So therefore dili na katong Hudyo nga lumad. Ang butog asa niya gikuha ni si Jesus. I suggest siguro na possible. Nga naman, tungkol kay dili man kana ang maong interpretation tama sa St. John chapter 19. Nga naman, kay kanang mga Hudyo nga tawag ining mitrayal ana ka sa ato ang Ginoong Jesucristo, kanang mipasag ka og kaso sa ato ang Ginoong Jesucristo. Kanang mga Hudyo is mga kuan gyud tinuod gyud nga mga Hudyo kumbaga. Naana sila balaod, wala pa nahitabo nga nag-exist ang Roman Empire
naa na sila'y balaod nga si bisan kinsa magpasipala sa ngalan sa Dios patyon kadyod. So kanang giingon din sa St. John chapter 19 verse 7, ang mga Hudyo mitubag aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon kay siya nagpakaanak sa Dios. Kining giingon din nga aduna kami balaod refer na sa relihiyong Judaismo. Wala pa nahitabo nga napundar or wala pa ni flourish ang tawag ini nga Roman Empire mga around 27 BC kung wala ko masayop. Kanang balaura gi-practice o gi-exercise na kana sa mga Hudyo before pa nahimong conqueror ang tawag ining Roman Empire. Oh, so naana ng balaura o i-pray ba nato nga naana ng balaura. Leviticus chapter 24 verse 15 to 16. Yeah. Ato ang tawag ini nga basahon. Chapter 24 verse 15 to 16. Ato ang tawag ining basahon. Kung tanawon niya kung tipara kay ato ang duha ka mata kay di na kay tatawag ini nga makaklaro. Okay. So, ato ang tawag ini nga basahon. 24:13-14 ato sa 16. Unya miingon ang Ginoo kang Moises, dad-a sa gawa sa kampo ang taong nagpasipala sa Dios. Og ipatapion sa iyang ulo ang mga kamot sa tanang nakadungog kaniya nga nagpasipala ug unya ipabato siya sa tibuok Israel. Og ingna ang mga Israelita nga ang magpasipala sa iyang Dios silutan gayod. Ang magpasipala sa ngalan sa Ginoo patyon gayod, ipabato siya sa tibuok nga Israel. Kadtong magpasipala sa ngalan sa Ginoo dumuduong siya kun lumad kinahanglan patyon. So nganong nakaingon man ang tawag ini mga Hudyo aning panahon nga nami balaod nga patyon. Ang tawag ini nga kining giingon sa 7 nga angay patyon kining maong gitawag og Dios. Ngano man kay para nila si Kristo nagpasipala sa Dios tungod kini angkon siya nga siya anak sa Dios. Diba to gisagpa siyang Kaypas, di ba? Gisagpa siyang Kaypas kano man kini angkon siya nga siya anak sa Dios pasipala na alang sa ilahang gitawag og balaod. Nyo, so dili ni but pasabot nga kini mga Hudyong Romano ni dili. Ngano mga kini nga panahon igo lang gi-colonize sa Roman Empire ang Israel. Kini nga panahon after natawag ini nga gi-conquer sa mga Romano sa 27 BC, gipangunahan na ni tawag ining ni Julius Caesar, gipangunahan na unya pagkahuman diya pa nahitabo nga gidumala ang tibuok tawag ini nga whole Mediterranean, kumbaga apil ng Middle East, yun, apil na sa tanan. So, buti pasabot, kini nga panahon ni dominar ang tawag ining Romanong imperyo, pero wa nagpasabot nga wala ni balaod or kultura ang mga Hudyo gibawalan sa mga Romano, dili ug di na tinuod. Ikaduha, ingon pa sa atong amigo, kay ato aning iatras kadali ibikin ning iya. Klase sa Hudyo, mupatay og tao kung makasala. Ang ilang hari mao si Julius Caesar. Ang ilang hari si Julius Caesar. Kinidong mga nag-ingon din sa 19:7, ang ilang hari si Julius Caesar. Bantay ha, ang ilang hari si Julius Caesar. Munang ilahad ang beses. Mabasa ni mo na sa Juan 19:15. Apaan sila misinggit nga nag-ingon, pahawaa siya ilansang mo siya sa cross. Si Pilato mingon kanila, ilansang ko ba di ay sa cross ang inyong hari? Ang mga saserdote nga punuan mitubag nga nag-ingon, wala kami laing hari, gawas kang Caesar. So kana dong Caesar din ha, refer din na kang Julius Caesar. Wrong. Mali. Unsaon pagkailan kang Julius Caesar nga hari? Kanang panahon na patay naman si Julius Caesar. Patay na tawon. Uy, ngano man kay si Julius Caesar namatay 44 BC, pinaagi sa assassination, gipatay siya. Gi-assassinate siya. Kana nga panahon nga si Kristo gipatay ana nga panahon ang Caesar ana ang emperador ana si Tiberio Caesar. Ay nalang kini mga tawhana. Oh, mo na pinakauna ha, dili si Julius Caesar. Pero ngano ni sultiam na ang mga Hudyo? Dili siya ang among hari kundi ang among hari ang emperador. Ngano man kay kana nga panahon colonized ang Israel sa Roman Empire. Kung dili ka mo ila si emperador nga imong hari, yun, silutan kas kamatayon sa Romanong imperyo. Ngano man obligado ang tanang ginsakpan sa Romanong emperador nga ang tanang ginsakpan niya maromano man o dili, basta nagkikonquer ka nila, gikolonize ka, kinahanglan mo ila ka sa hari nga maong tawag ining emperador. Muna miingon din na nga wala may giilang hari, magawas kang Caesar. O kini nga panahon sa Tiberio Caesar kay
ang wala ko masayop. Tiberius Caesar mga around the 16 na AD hangtod sa gitawag og 37 kung ko masayop AD. So kana nga panahon Tiberius Caesar ang hari, dili si Julius Caesar. Oh, nya ngano ni hari man ngano gisulti man sa mga Hudyo nga ang among hari ang emperador. Tungod sa hinungdan kana nga panahon ang nangulo as political king sa lugar nila kay gikolonize man again ang Israel ang emperador para mapailan og kaso si Kristo o para makonvict si Kristo sa kasong gitawag og rebellion mo nang ilang ipugos nga wala sila mag-ilang hari nang nagpailang hari nga si Kristo kay ang ilang giilang hari ang emperador. Kini nga mga Hudyo dinhi mga Hudyo yung Romano, tinuod gyud mga Hudyo yung Sabadista. Palpak. O sige, continue na to. Klaro kaayo ang teksto, uban pagani ang Romanhon nga gobernador nga si Pontius Pilato. Pero ang Hudyong lumad nga nagsunod kang Kristo, bawal sa ilaha ang pagpatay. Mabasa na sa Juan 18:31. Si Pablo mayong kanila, kuhaan ninyo siya og kamoy maghukom kaniya, pinasubay sa inyong balaod. Ang mga Hudyo mingon kaniya, wala itugot kanamo sa balaod ang pagpatay tao. So, dinhi makita nato, na po sila ang ikot 1831. St. John chapter 18 verse 31. Og si Pilato miingon kanila dad-an ninyo siya og hukmis sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudyo mitubag. Kini nga mga Hudyo nga mitubag, same ni nga mga Hudyo ang misulti sa 19:7. Same ni sila, di ni man naglahi. Ngano man kay kini mga Hudyo ha, mao ni ang tawag ini nag-file og kaso kang Kristo dito sa Romanong gobyerno. Basahan og ninyo ng konteksto sa chapter 18 ug 19. Basahan ninyo na ug naglahi man ang mga tawo na diha. Ug tawag anong faction ba na sila? Wrong. Pataka na yung tawag anong pastora. Ngayon din ang mga Hudyo mitubag. Wala itugot kanamo ang pagpatay tao. Ngano man kay kini nga pano kanang wala itugot kanamo ang pagpatay tao tungod kay dili sila pwede maka-execute. Bawal sa ilaha ngano man kay ang naay katungod lamang nga maka-execute sa gitawag og death penalty or capital punishment ang Roman Empire. Mo bitaw nga wa nila batuwa si Kristo sa tawag ini pag-ingon nga ako anak sa Dios, wa nila batuha ngano man kay bawal. Dili legal ba kumbaga? Illegal sila kung patay sila tao. Kung sa kuan pa tawag ining silutan sila sa gobyernong Roma, umupatay sila tao. Mo na ang ilang gihimo gi-file na nag-rebellion case si Kristo dito sa Romanong Imperyo. Kaya nga naman, kay ang Romanong Imperyo maulang man ang naikatungod nga mo execute or mo implement sa gitawag og capital punishment kanang death penalty. Mo nang giingon din nga wala mi balaod o wala gitugot kanamo ang gitawag og pagpatay sa laing version na wala gitugot kanamo ang pag-execute. Ngano man kay ang Roman government lang ang naay katungod nga mo execute dili sila pwede. Ngano man kay again colonized sila anang gitawag og panahona. Wala kini pastuya pataka magkatawa ka ba? Ako yung gitan-aw, akong gi-double check ang iyang tawag ang mga text. Iyang gilahi ang chapter 18 o kin chapter 19. Chapter 18 verse 31 o chapter 19 verse 7 kini mga Hudyo din nga tawag ining naibalaod sa gitog pagpatay nya kani chapter 18 verse 31 nga wala kami balaod sa gitog pagpatay iyang gisampok but pasabot ang sungag ni Biblia para dili siya ino nga nagsungag ang tawag ang Biblia nahitabo nga nag-interpret sa iyang kaugalingon para i-reconcile din niya kuno kining naibalaod ka pagpatay mga Romanong mga Hudyo wala man na sa kasaysayan. Oh, nga naman kay same mga Hudyo ang ni-trial kang Kristo sa St. John chapter 18 verse 31 o chapter 19 verse 7. Pareho ra ng maong mga tawhana. Pero agyan nga ni sultiman nga naamoy balaod sa gitawag og aduna kami balaod ingon ang mga Hudyo. Nga tawag ini nga gitawag og dapat patyon na ni. Nga naman tungod kay mo magisot sa Leviticus chapter 24, magpasipala ka sa Diyos. Sa dihang ni angkon si Kristo nga siya anak sa Diyos, para kanila pagpasipala to. So mao na nga ang nahinungdan nga nasa ni balaod na patyon pero dili sila makahimo nganuman kay wala sa ilaha ang gahom sa pag-execute sa capital punishment. Mo nang niingon sa 1831 St. John chapter 18 verse 31 mo nang niingon ang mga Hudyo nga wala kami tuguti kumbaga kundi illegal kanamo ang pagpatay or pag-execute nga naman kay colonized sila sa Roman government pero same people na
Kanang sa 1831 nagiingon niya nga mga lumad nga mga Hudyo, o kanang sa St. John chapter 19 verse 7 nagiingon niyang mga mga Hudyo, pareho ra nang mao mga tawhana. Kanang namulong sa 1907 mao pud na ang namulong sa 1831. Pataka mo na magpailad aning tawag ini mga sabadista kay pataka lang gyud pataka lang. No, sige, continue na to. Gani ang ilang hari si Kristo. Mabasa nimo na sa Matthew 27:37. Ug sa ulo ibabaw kaniya ilang gibutang ang sumbong batok kaniya. Sinulat nga nag-ingon, mao kini si Jesus ang hari sa mga Hudyo. Pataka lang yun, pataka lang yun siya. Pataka lang yun, ang katudong kini daw sa San Juan 18:31, nag-ila doon ang Kristo nga hari sa mga Hudyo. Pataka lang. But mo. Ganun man, tungod sa inong nang kanang sa St. Matthew chapter 27 verse 37, mo bitaw ang gingon, og sa ulo ibabaw kaniya ilang gibutang ang sumbong, ang accusation, ang ilahang ang mugsilbi ang sala daw kuno sa tuang Ginoong Kristo nga gisulat nga nag-ingon, mao kini si Jesus ang hari sa mga Hudyo. Kinsa nagsulat ana? Mga Hudyo? Si Pilato nagsulat ana. Basahon nato. 19. Katugbang na nga tawag anang kung complete detail ba kumbaga sa St. Matthew chapter 27 verse 37 ang nagsulat ana nga mao kini si Jesus ang hari sa mga Hudyo. Si Pilato nagsulat ana. Dili ang tawag ini mga Hudyo para inon niya nga mga Hudyo kaning mga Hudyo nga mga lumad dito og ang Kristo nga tawag ining yung hari but pataka lang. Nagsulat si Pilato og pahibalo og gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini Jesus nga taga Nazaret, hari sa mga Hudyo. Dagang mga Hudyo nakabasa ni ini kay ang dapit gingilansang si Jesus dili man lang sa layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Griego. So buti pasabot kanang gingon din nga tawag ini nga mao kini si Jesus ang hari sa gitawag og mga Hudyo. Mao kana ang accusation sa iyaha. Para mahitabo nga supak kana sa gitawag og balaod sa gitawag og mga Hudyo. Kinsa may nagsumbong ana kadtong mga sabadista. Dili sa kung gingon walay Romanong Hudyo, walay luman nga Hudyo, bot na. Kanang gisulti nimo di na mao pastoy. Imo nang giilad ng tawag ining mga tao. So kung ingon ana ang tawag ng pangunahon na mahug pud ay nga si Pilato. Among si Romanong Hudyo. Pataka lang yun da. Sige daw, continue na to. Ang hari sa mga Hudyo. By the way, kanang Romanong Hudyo o Hudyo nga nagtuo kang Kristo sama namong mga Adventista, pulos na mga Sabbath keeper kani adto. Okay, so implied nga ni angkon siya nagpapatay kang Kristo mga Sabadista. Yeah. Pero siyempre giangkon man lang nga puro man na sila mga Sabbath keeper sama tawag ining sa amua. Pero ang question, na may connection nila. Na may connection anang gitawag mga Sabbath keeper nga mga giingon nimong mga lumad nga mga Hudyo, na may connection. Gitukod mo kano. May connection. Puro mo tawag anang angkon-angkon. Ikaduha, ang religion ana dili kay Hudiyong Romano, anong Hudiyo manggod, rasa manggod na nila. Ang religion ana kanang mga Hudiyo Judaism. Judaismo dili Seventh-day Adventist. Manang layo ra mo tinai, kumbaga. Nga naman again, sulpot lang magud mo nang buto lang mo ba sa karon lang nga panahon. Di ba? Wala mo man ili sa unang mga Kristiyano kaniadto. Kay wala po Sunday keeper during sa early Christian. Sure ka? Wala Sunday keeper sa tawag in early Christians? But mo doon. Okay. First document nga ato ang tawag ang gamiton kanang Didache nga gipagawas around the AD 70. But every Lord's Day, gather yourselves together and break bread and give thanksgiving after having confessed your transgressions, that your sacrifice may be pure, but let no one that is variance with his fellow come together with you until they be reconciled, that your sacrifice may not be profaned. So, ingon din but every Lord's Day, usam ng adlawan ng Lord's Day according sa gitawag og mga early Christians, mao ng Sunday. Letter of Barnabas, AD 74, we keep the 8th day, Sunday, with joyfulness, the day also in which Jesus rose again from the dead. Saint Ignatius of Antioch, ikaduhang obispo sa gitong Antioquia.
Those who were brought up in the ancient orders of things come to the possessions of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's day, on which also our life has sprung up again by Him and by His death. AD 110. Okay, so dinaming siya sa early Christians is wala daw kuno ang kuan, wala daw kuno ang tawag ining pag observe daw sa mga Kristiyano sa adlong Domingo, but-buto ning pastura. But-but ni motoy. Sige. Gawas ng Sunday sa diha nga nahimo na nga emperador si Constantino. Ay but-but, aging na po nga tawag ining but-but. Nga naman, before panahimong Emperor Constantino, katong gipangkot nga mga dokumento from 70 AD hangtod 110 AD, na anay gitawag og mga Kristiyanos nag-observe sa Sunday isip ilahang adlaw nga igsasimba or igpapahulay. Na ana. Oh, dungagan pa nato around AD 155 sa panahon ni Saint Justin the Martyr. But Sunday is the day on which we all hold our common assembly because it is the first day on which God, having wrought a change in the darkness and matter, made the world. And Jesus Christ our Savior on the same day rose from the dead. In Saint Justin de Martyr. Origin, mga around 229. Wala pa sa Constantino ani ha. Hence, it is not possible that the day of rest after the Sabbath should have come into existence from the seventh day of our God. On the contrary, it is our Savior who, after the pattern of His own rest, caused us to be made in the likeness of His death and hence also of His resurrection. Gisgutan gihapon. Tawag ining ni Origin. Okay. The Discalia 225. The apostles further appointed on the first day of the week, let there be service and the reading of the Holy Scriptures and the oblation, because on the first day of the week our Lord rose from the place of the dead. So kini pa lang gito mga dokumento, wa pa Constantino nag-exist ani. Kamot giunsa ka ni paggunahuna aning mga tawag ini mga tawana. Tarong baka amot lang ha, pero nagtuon magigkaan na sila. Oh, sige daw, next. Ang paganong Kristiyano. Paganong Kristiyano? But ni mo toy. So bagay tawag ining paganong tawag ining Kristiyano toy nga. Si Constantino ulahin naman na convert. Na-convert siya at his deathbed na. Oh, ulahin na siya na convert. Nagpabilin siyang pagano until sa iyang deathbed. At the same time, wala man siya gi-implement nga teachings para sa tawag ining mga Kristiyano kaniadto. Nga naman, maobito nga nai-edict of Milan, na ay toleration, kung baga, gibuyan, na ay, kung gusto pa, free na anay freedom ang mga Kristiyano mo exercise sa ilahang gitawag og faith. Dili kay magbuot-buot siya kung si isulod niya dito. Ikatulo, girespetuhan ni iyang mama kay mas nauna ang iyang mama pagkrisiyano kaysa sa iya ha. Wa pa sa nahimugso ang iyang mama Kristiyana na si Reyna Elena. Yung mga pastuya ni himo lang yung story para makapamutbot lang, makapangilad lang og mga inosenteng Katoliko. Wala ba makita mo aning mga tawana, bantay-bantay mo ha kay ang babaan ni Naila. Naihilo ang babaan ni makapatay sa ato ang gitawag kalag mo ng bantay-bantay mo. Kay mura ra ba gyud correct ug tawag ining paistoryahon. So mana bantay-bantay ta ha. So kanang kingon na sa Biblia ang nagpapatay kang Kristo sa badista. Ikaduha, ang atong Ginoong Kristo dili subject sa gitawag of the Sabbath, ngano man kay siya ang Lord of the Sabbath. Usa man ang Sabbath gitawag ining sulti na siya ang magbuot. Dili kamo ang magbuot. Siya ang tawag ining magbuot. So para sa mga Hudyo gibutan niya Sabado. Pero para sa kita mga Kristiyano gibutan gyapon niya pinaagi sa mga apostol adlaw Domingo. Di ba? Palpak yapon mo. Okay? So, yon. So, wala pa nakapag-follow sa ito ang page. I-follow nyo itong mga page. RJ Roland Sandra Second TV, Apolia.argumento page, o Kuya Apologies TV page. O pwede sa mo mag-send din ha o Facebook stars. And also sa ito ang mga channels. So, wala pa nakapag-subscribe. Subscribe nyo yung itong mga channels. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sandra Second TV, Kuya Apologies TV, Barrio Kawayan na Religious Forum. O pwede sa mag-send din ha o super sticker, super chats, and the super thanks. And ayun, sa mga Katoliko gusto mo tabang sa programa, pwede po niyong ipadala yung tabang. Support type na sa mga account numbers, manakad din sa mga screens, kaya nagadagan ng information o pwede sa mga mag-message sa itong page kung bayarimitan sa inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat. Careful ta mga igsuon ha. Kining dagwaya, careful ta. Nga naman kimura, nagtinuod sila tawag inyong mga istorya. Actually, nakita na ko niyang video na mga nakita, pero di na ako ginapanumbalik, kaya magkatawa lagi ka.
Nya lisod kay mo patol ba, pero namo ginihangyo sa kuha sir kung pwede ba tagaan nimo ning reaction mo lang itagaan ako, gipaboran ako. Ngano man tungod sa hinungdan nga syempre gusto pod nga tawag ini nga matagaan og igong pagtin-aw kining iyang mga butbot, kining mga butbot ani pastuya nga tawag ini gipresenta sa social media. Okay, so yun. Dili lang ko nakatakutop. And sa ngalan sa Bug Press TV Apolia.argumento gipanguluhan ng gipangunahan sa Lay Catholic Apology International sa mga kaubanan sa Elisista ng mga Katoliko nagataban, nagasuporta o nagasubaybay ni nimong programa kini yung ubos nga lagad ug susupagtong Katoliko sa Ardioceno temparing manimil kanyog maingon Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Ave Maria, Viva Cristo Rey. Sir. Okay, nandyan na po si Mr. Restorationist. So, maayong gabi mo din na, sir. Sir, may gabi. Kumusta? May gabi, sab. Niagyapon, nag-antos tumang kagwapo. Ayay ka. So, unsa may akong maalagad nimo, sir? Nalang ko'y pangutana, sir, sa history sa Katolik. Asa dapit nga part nga history? Naman siya liturgical history, naa siya gitawag og hierarchical history, naa siya gitawag og biblical history, naa siya philosophical and theological history. Asa man dapit ana nga history, sir? Kaning masundan ko nimo, sir, sa akong pangutana. Dili, mo ba nga gipaklaro nako asa dapit din nga history ang imong ipangutana sa kuha? Unsa man hierarchical, constitutional, liturgical, biblical history ni asa dapit ka diha mangutana? Kaning history, sir, sa kaning pag-abot sa Pilipinas sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sige sir. Unsa may imong ipangutana ana, sir? 1521 niabot ang Iglesia Katolika Apostolika Romana dito sa Pilipinas. Tama ba ko, sir? Pinaagi ni Fernando de Magallanes uban sa pari nga tawag ining sakay sa galyon nga MV Victoria nga si Padre Pedro Valderrama. Next question. Sa 1054 AD, naay Great Schism nga nahitabo. Ano naabot mo ka 1054 nga naman kasi 1521? Dili, sir, sa 10th century naay Great Schism nga nahitabo between West and East. Tama ba ni, sir? Pero ang imong premise manggod is ang pagsulod sa ang imong ipangutana, di ba? Pagsulod sa Kristyanismo sa Pilipinas. Nga nabot na kang 1054. Kalayo ba sa agwat? Dili, sir. 500 years. Dili, sir, sa dito sa 1054 AD. So human na naka dito sa pagsulod ni Magellan sa Pilipinas. Yes, sir, yes, sir. Ato karoon ba kay lisod man na magsigat taglukso-lukso? Okay, sige. Dili. So human na kadto ha. Human na kadto ang Magellan diri na po kas 1054. Sige po. East o West naay Great Schism nga nahitabo. Tama ba ni, sir? Yes, sir. Tinuod na. Then, unsay problema? So, unsay nauna, sir, ang Orthodox o ang Roman Catholic? Actually, ang Roman Catholic magod in terms of diocese ulahi siya. Kay siya man ang pinaka-last nga diocese ng gitukod ni San Pedro, mga around 50 AD. Siya man ang pinaka-last diocese, pero in terms of foundation ay isa lang ang magtutukod ana. Ang mga apostol nga gikan kang Ginoong Jesucristo. Nga naman kay for the first 1,000 years before ang 1054, there is only one Catholic Church, walay East o walay West. Walay Western Church, walay Eastern Church. Isa lang ka Catholic Church ang nag-exist ana nga panahon. Diha lang nahitabo nga na distinction ang Eastern o Western Church after the Great Schism. So ang question nimo in terms of tawag ini nga origin, ang Roman Church gikan sa mga apostol. Ang mga apostol, Katoliko man to sila, dili man to tawag ining kuan. Unya siyempre, ang tawag in authority nga gigunitan kang San Pedro man, normal Katoliko gito. Next question. So, ang Orthodox o ang Roman Catholic, kauban na sila sa sugod before 10th century. For the first 1,000 years. Kauban sila even until now. Ang problema lang kay di nila gidawat or wala nila gi-honor ang primasyon ni San Pedro. Mo bitaw gitawag sa schismatic. Nga naman kay wala nila gi-honor ang supremasya ni San Pedro. Pero gi-honor nila ang faith sa Iglesia Katolika. Kay same ang profession of faith except pinaka number 1 is kanang wala nila pagtuo sa primasyon ni San Pedro. Unsay rason, sir, nganong
nahitabo ang Council of Chalcedon? Nahitabo ang Council of Chalcedon tungod sa hinungdan nga kadtong tawag ini nga man ta tong 1054 ha. Kay ato na mo Yes, pagka sir. 451. Okay, Yes, sir. murag nahulog ba nga bisag asa-asa ka maabot ba? Pero meron Dili asa 51. maabot o Karon, trace 54. Karon na pod 541 na pod. Sa panahon Sige, sir, sa sige, sir, 451. Sa Council of Chalcedon, mo na usay maglibog ko ba asa usa magid imong rumbo. Okay, sa 451 AD na ay gitawag og irehiya nga mikuyanap sa tibuok iglesia kanang pagtudlo mahitungod sa pagkatao ug pagka-Dios sa ato ang Ginoong Jesucristo. O kana nga panahon giklaro na nga ang Kristo tinuod nga Dios o tinuod nga tao. Kana nga panahon giklaro na nga ang Espiritu Santo tinuod nga Dios. Next question. Unsa po'y rason, sir, nganong nahitabo ang Council of Ephesus? Ang council ay man na po ka sa 451. Chalcedon dito na po ka sa 431. Humana, sir. Sulti lagi nga kuan, sulti lagi nga malaki para dili malibog ba. Sa 431 mahitugod na sa gitawag og irehiya nga gitudlo ni Nestorius. Ang irihiyang gitudlo ni Nestorius si Kristo duha ka buok persona, na ay personang pagka-Dios na apoy personang pagkatao. Gi-condemn na sa panahon sa Council of Ephesus og ni anang panahon na gipribahan sa Iglesia Katolika o gituuhan sa Eastern o Western Fathers. Sa simbahang Katolika kay for the first 1,000 years isa lamang kabuk ang Iglesia Katolika anak nga panahon dili man wala may Western wala po Eastern ilahang gidawat nga ang mahal nga Birheng Maria Theotokos or the Mother of God. Next question. Sa 380 mao na siya ang pag-declare sa Catholic nga state religion. Tama ba ko, sir? Yes, sir. Sa panahon ni Emperor Theodosius II, kung wala ko tawag ining masayop. Nga naman, nganong iyahaman lang tawag anang gideclare tungod kay ang iyahang gipulihan nga si Juliano, ang apostata, tanang gipag-establish sa mga emperador after kang Constantine nga pagtuong Kristiyano, iyahan ang gibungkag, iyahang gibalik ang tawag ining paganong relihiyon. Muna pagpulo niya pagkamatay ni Emperor Julian the Apostate, pagbalik niya gideclare day niya nga ang simbahang Katolika, ang Kristyanismong iglesia tinuod nga iglesia, and at the same time gideclare niya nga mahimo ng state religion. So pasabot nimo, sir, nga ang nahitabo sa Council of Nicaea naapil dito ang European paganism. Anong mabut mga paganismo nga issue man na sa Kristyanismo? Wa may tawag anang paganismo anang nga panahon. Naay paganismo pero di sila makapurma na tungod kay ni kuyanap na nagkadaghan ang mga Kristiyanos even if dili pa sa tawag ini nga state religion ang tawag ng simbahang Katolika. Ang Council of Nicaea katiguman na sa mga obispo way pagano diha. Kabisado nimo sir si Plato, Ano wabot mga Plato nga before Christ pa mas Plato? Greek philosopher? O lagi, nabot makangatong istoryahan ang 3rd century AD man. Dili, sir, nalang ko'y gusto i-trace nga kuan kung unsay gigikanan sa Katoliko. Sabi kay Katoliko nga lusun-lusun pa man nimo imong kagalingon nga sumala sa kasaysayan ang kagikanan sa Iglesia Katolika si Kristo may gatukod. Mao gani, sir, gi-trace nako kung ang niapil sa Council of Nicaea kung wala ba'y nasagol didto nga pagano. Dili nganong tawag ka nang maapil mga pagano nga wala may rights ang mga dili Katoliko adto nga panahon nga mo deliberate sa gitawag og kining issue concerning sa pagka-Dios ug pagkatao ni Kristo. Mga obispo man ang nibuto dito, mga pari man, wa may pagano dito. Anong maabot mga pagano? Ang nahitabo man gud sa Council of Nicaea ang nagpatawag si Constantino. Oy, yes, Pagano? ngano yes, kay kana ang magud nga panahon, ang mga Kristiyano ana nga panahon, tawag ay hadlok pa sa emperador. Hadlok sila. Pero tungod sa pagpatawag ni tawag ni Emperor Constantino, gitagaan og pahimukat nga ang Kristyanismo ana nga panahon tinuod gid ay nga tolerated sila sa panahon sa Romanong Imperyo, sadya nga si Constantino ang emperador. Pero dili si emperador si Constantino ang nihatag desisyon nila, ang nihatag desisyon sa gitawag og Council of Nicaea si Pope Saint Sylvester. So pasabot nimo, sir, nga wala ni sawsaw ang mga pagano dito sa Council of Nicaea? Ano
makasawsaw man sila sa Council of Nicaea nga tawag anang debate man na nga pagtulon ang Kristyanismo. Debate man na sa Kristyanismo na. Debate man na between Athanasius of Alexandria and Arius. Saan man mo na be? Sige daw. Isulod na imong pagano makasuod ba? So pasabot di mo sir ang nag-manage sa Council of Nicaea ang mga bishop gikan sa Alexandria, Jerusalem ug kuan kaning Yes. Antioquia Yes. o dito sa pito ka iglesia Yes. sa So No. wala yun sir nasa Tipa, naay gitawag og kining three tetrarchate ana nga panahon ang Diocese of Alexandria, Diocese of Antioch and Rome. Kana nga gitawag og panahon. Onya even ang nag-preside, even ang presider ang emperador kay syempre nag-away gud sila. Eastern og tawag ining Western. So dili pwede nga lain ang tawag ini mag-preside, dapat katong naay authority gyud. Pero ang nag-declare concerning sa faith sa simbahang Katolika, ilabi na sa pagka-Dios o pagkatao ni Kristo, kining gitawag og mga Katoliko. Dili ang tawag ini mga pagano. Next question. So kinsay nahimong Santo Papa anang panahon na sir sa Council of Nicaea? Pope Saint Sylvester. Taga sa sir, taga Roma? Dili ay. Atong tanawon, atong tawag ini basahon. Okay. Pope Saint Sylvester. Okay, atong tanawon. Di lang kay para Okay. Pope Saint Sylvester. Kita na nato ha. Papa Santo Silvestre. Okay. On January 31, 314, the Roman clergy elected Sylvester as the 33rd Pope of Rome. He ruled the church till December 31, 335. In 333, Constantine ordered the building of a large church over the tomb of St. Peter, 333 na. So, yun, wala gisulti din yung sa iyang nationality, pero na-elect siya January 31, 314. Next question. So dili siya Romano, sir? Wala pa gisulti din, di siya Romano. Hindi pa po siya gisulti din yung atong sa iyang tawag ining ko niya. Kung Romano di, ano siya di problema? Wala may problema, sir. Ang nangutana lang ko, sa Council of Nicaea, pila ka buok ang bishop nga niatin? Okay, pila ka buok ang tawag ining bishop tibuok tawag ining iglesia ang naa dinhi. Tibuok iglesia ang naa dinhi. In 314, at request of the Emperor, Sylvester sent his representative to Arles. The bishops gathered to condemn Donatist. Tanaw na ko og tawag ining pila ka buok ang naka-appeal. Doctrine. Sir. Ay, ang mga Donatist, sir, di ba taga sa Africa man na sila? Yes. Gikan na sa tawag ini ko sa kapari nga si Donatus. Dala. Unsa na sila, sir? Mga pagano na sila o Saan? Kanang mga Donatist, sir, mga pagano na sila? Dili. Mga Kristiyano sila nga nagtudlog irihiya. Yara ha, ni adere. Okay. Pila ka buok kinangutanan pila magikabuok ang naatawag ining niabot ana sa Council of Nicaea. Council of Nicaea. Okay. On May 20, 325 AD, when the council opened at Nicaea, there were 314 bishops. They came from Egypt, Palestine, Syria, Asia Minor, Africa, Spain, Gaul, and Italy. The advanced age of Pope Sylvester made it impossible for him to present in Nicaea. He sent two presbyters and Vincent to represent him at the council. So, 314 ka mga obispo. So, ang naadiha, sir, di ba ang Syria? Na naka-apelya sa Syria? Syria ba to? Mga obispo lagi. Nagikan sa tawag ining Egypt, Palestina, Syria, Asia Minor, Africa, Espanya, Gaul, ug Italy. Pasabot ni mo, sir, nga naa na iglesia sa Egypt anang panahon na? Uy, ni kuyanap sila anang panahon na. Kabalo ba ka nga tawag ining at the end of 2nd century niabot sa 2 million?
Wa ka balo ana? Kinsa man ang record, sir? Oh, simple kasi science sa iglesia. Kasi science sa Kinsa- iglesia ana nga panahon. Ang Ang kinsa kasi record sa mo? iglesia, Britannica, World Book Encyclopedia, mabasa na to na eh. Oh, ano maglingo-lingo man? Kaya di kagwanta. Dili, sige. sir, kay nag-declare man gud og 2 million unya ingon nimo sa Britannica. So, ang mahimo na pud nimong tubag-ana is ang source nimo is kadtong nagkuan sa libro, nagbuhat sa Ano? libro. No, credible man gud sila kung i-compare sa imo. Kinsa maka-question nila? Dili, Nasa sir, credibility mo okay na ko diha, sir. No. Okay na ko diha, sir. Di na ko makiglalis diha. Kinsa magkatawag anang mo question sa mga libro sa kasaysayan? Are you competent enough nga moingon ka nga mali ni? It is a Wala ko fallacy nag- of suppressing the facts. Wala ko nag-ingon nga mali na, sir, pero mas maayo okay. tong ma-confirm na to kung asa gikan ng nga source. Kinsa man ka nga tawag anang mo Kinsa confirm? nag-provide? Gitawag anang naakay gitawag og kanang mga basihan sa 4th century nga inyong kauban para mo confirm nga tama ang ilang gisulti o dili. Okay, si may kauban So, sa 4th century be. Sa 4th century? Okay, si kauban ninyo. Napa man ang iglesia na? Ali, kasi kauban ninyo ana. Kasi matudlo ninyong kauban ana nga maka-confirm anang imong istorya. Wala na gipangalan sa Biblia, sir. Ay di man ubod mga sa Biblia kanang panahon mo pa pagmugna ang Biblia. Di ba? Dili, sir, sa kauban niyo sa 4th century ba? Kinsa may matudlo ni mga kauban niyo sa 4th century nga makaingon ta nga tama na imong gipangunahuna? sa 4th century, sir, ang iglesia naa pa pero wala nagipanganlan dito ang mga kuan kay human naman ang revelation sa 100 AD. Kinsa pinag-ingon nimo ana? Ang usa, sir, ang Kinsa pinag-ingon nimo ana nga naapang iglesia sa 4th century kay nahuman ang revelation 100 AD? naa pa man sir ang iglesia sa 4th century. O kinsa nag-ingon lagi nimo? Wala na itan sala sa Biblia pero naa pa siya. Lagi ang ako pangutana kinsa lagi nag-ingon lagi nimo? Wa ko supa na anaa sila anang panahon na wala sulat sa Biblia. Ang akong tawag anang pangutana kinsa nag-ingon nimo? Wala na sulat lagi sa Biblia. Okay, wa man nasulat kinsa man nag-ingon nimo ana? Kaya wa man nasulat. Basta naa pa ang iglesia sa 4th century. Lagi wa ko question ana nga ang iglesia. Kinsa nag-ingon nimo nga ang iglesia ana nga panahon na pa? Tut Napa lagi ang iglesia, sir. Ano kinsa lagi nag-ingon lagi nimo? Wala lagi gisulat sa Biblia kung unsa ni kay human naman ang revelation. Diba? Wa ko nangutanag nasulat ba sa Biblia? Ang akong pangutana ba kay nag-ingon man ka imuha man yung gi-affirm nga naa pang iglesia ana sa 4th century. Ang akong pangutana kinsa nag-ingon nimo nga naa pa ang iglesia ana? So pasabot mo, sir, wala na ang iglesia sa 4th century? Ay, ako'y nangutana ni Moron. Ako'y nangutana kay imo hamang gi-affirm. Yes, ang imong pangutana, kanina gitubag ta kaganina mahitungod ana detalyado. Napang gigikot na kasaysayan. Kanang information ba nga imuhang nakuha ba? Kinsa nagtudlo nimo ana? O unsay basis nimo, unsay source nimo ba mo na akong point? Sige daw. napalagi ang iglesia, sir, pero wala lang nasulat sa Biblia. Lagi unsa may imong source ana? Kinsa nagsulti nimo nagtudlo nimo ana nga naa pa iglesia ana nga panahon? Asa day, sir, magsugod ang 1,260 years na revelation? Diba, tubagas ako ba? Kinsa lagi nag-ingon lagi nimo nga ang iglesia naapaan ng panahon na? Naa pa lagi, sir, ang iglesia, pero wala lang nasulat sa Biblia. Kinsa nag-ingon nimo nga naapa? Naa pa ang iglesia kay wala pa man ang kwintada sa 1,260 years. Kunya na nang 1,200 years. Di ba? Ay, asa ko na kay interpretation man nimo na, opinion man nimo na. Ang akong tawag anang pangutana, kinsa nagsulti lagi nimo nga ang iglesia nga iyan ni Kristo naa pa sa 4th century. Ay ko tagi opinion kay ang atuad ni battle of facts mo guni ang atuad dire. Dili nang tawag anang opinion na nimo 1,200. Opinion na nimo. Dili ko makahatag sa imuha, sir, og dili ko makahatag sa imuha kompletong detalye ana nga naa pa ang iglesia sa 4th century. Kay ang church ang basihan man ba? Migo. Ako pangutana migo ba? Simple ra magug kaayo. Taga e source ba?
Kay ang Wala ko'y mahatag sa imo sir nga source. So amo di pasabot gatagna ka lang. Wala ko'y mahatag sa imo sir nga source. So amo di pasabot ang imong pagsulti karon nga naa pa iglesia baseless na. Ang among gibasihan sir ang 1,260 years. Ay lagi opinion na gyud na ninyo. Ayo ko tagig opinion. Dili sir, nasulat na sa Revelation 12. Di ba? Dili ko sa gitawag og facts ba? Sa facts ko ba? Kanang inyong opinion sa Revelation chapter 12, okay, inyuhan ng opinion, respetuhon ko na. Dili ko sa facts. Sa facts ba? Okay. Di makakahatag. So opinion to nimo or imuha lang tadatag na. Karon, sa 4th century, kinsa man nga leader sa iglesia imong matudloan ng panahon ng kauban ninyo? Nag-scattered na sir ang mga iglesia na sa gikan pa sa 70 AD. Nag-scattered na sila. Kinsa man ang nagbitbit sa tawagan ng pagtuwa gikan 70 AD? Sa 70 AD sir, sa destruction of Jerusalem, nag-scattered na ang mga Christian ana gikan sa 1st century sa mga apostolis. Lagi na-scattered lagi. After sa mga apostol, kinsa man ang nagbitbit sa pagtuo sa mga kaiglesiyahan sa tubok Romanong Imperyo? Gibilin sir dito sa iglesia sa Antioquia, Jerusalem. Dito sa kinsa man nangulo sa kinsa man nangulo sa iglesia sa Antioquia? Dili na nako makuan sir kung unsa tuiga sila ni kuan. Katagna ka lang. Katagna ka lang. Okay, 2nd century ta. So sir, kung walay nasulat dito. No. Sa 2nd century ta, kay ingon ka sa 4th century naapa. Subot pasabot. 1st, 2nd, 3rd ug 4th century naapang iglesia. Sa 2nd century, kinsa man ang mga pangulo sa iglesia imong matudlo nga kauban ninyo? Dili, wala na sir, wala na nakadetalye na sa Biblia. Ano mabot man kas Biblia nga human na masulat ang Biblia? Ingon maka naapa. Nya ano sulti maka naapa nga nakadetalye? Naalagi sir, pero nag-scattered sila kay under persecution na. Sige. So, kay under persecution man, kinsa man ang gi-persecute sa gitawag og Romanong Imperyo? Ang iglesia lagi sir. Ang iglesia. Kay gi-persecute man niya ang iglesia, so ang buti pasabot na ay mga tao nagkisa nga panahon nang ilahang gi-persecute. Sir, paliw ko balik. So ang buti pasabot na mga Kristiyano na existe ng iglesia nga panahon nga ilahang gi-persecute. Yes sir. Okay. Kay naa may gi-persecute nila, so imposible pud na nga wa sila itawag anang gigugod nga leader sa iglesia. Na ay mga leader sir sa iglesia sa kuan, pero dili under persecution lagi sila sir. Lagi under persecution lagi, pero imposible man wala sila record. Imposible na. Wala record sa no. Nakabalo man gani nga persecuted ang mga Kristiyano nga panahon. How much more nga sa ilang tawag ni detalye? Na gini record before nila tulutuso na. Di ba? Sir, aside sa nasulat sa Bible nga sa Timoteo nga ang uban mo talikod, so dili tanan. Nagpadayon gihapon ang iglesia. Nagpadayon lagi. Ipangutan ta ka ba kanang kauban ninyo? Kanang kauban ninyo sa 2nd century. Di makatudlo, puro ra makatagna-tagna. Sir, wala na naka-record sa Biblia nga sa mga pangalan sa mga leader o ayaw kong tawag anang atuas Biblia kay kanang panahon human nagsulat ang Biblia. So, kuan na tawag anang given na nga wa gyud nasulat. Ngano man kay ulahin naman na kanang 2nd century, 3rd century ulahin naman na sa 1st century. So karon ako ang tawag anang pangutana kinsay mga leader nga matudlo nimo ana. So kung wala kay leader matudlo ana, buti pasabot tagna ra ng imo. Dili sir, ani na siya. Ang under Roman Empire, ang iglesia gi-persecute. Pila ka persecution na nahiaguma sa iglesia for the first 300 years? Gikan sa kuan sir, gikan sa 1st century, persecution. Lagi, kinsa man na, pila ka persecution na? Daghan sir ang persecution. Lagi, pila ka daghan? Daghan ilang kong pipila? Dili na ko madetalye og dili ko tagna ra lagi ng imo lagi. Tagna ra lagi ng imo. Mo na si Piat. Basta di gani ang Katoliko, puro lagi katagna. Tagna lagi na din ako makuan. Mo na pagtuon. I-challenge sa kapagtuon. So pasabot sir, sa panahon ni Emperor Nero nahuman sa panahon ni Emperor Diocletian. Nahuman sa panahon ni Emperor Diocletian. Kabalo baka kinsa nga emperador ang gitudlo ni Emperor Diocletian before siya namatay para mabahin ang Romanong Imperyo? Wala ko detalye na sir. Wala kay detalye. Kabalo baka nga ang tawag anang gitudlo nga Emperador Diocletian sa panahon nga hapit na siya tagitawag og namatay si Constantius.
Sakto. Kabalo ka na, wala. Sa inyo ang history siguro na, sir. No. Sige history na. Di na asumang history. Sige history na. Basahan ang tawag anang history sa Roman Empire. Oh, karon. Kabalo ba ka nga si Constantius iyang anak si Constantino? O ang inahan niya, si Reyna Elena. Kabalo ba ka nga si Reyna Elena Cristiano? Kristiyano, pero dili siya Katoliko. Sino ingon nimo? Dili siya Katoliko, kay gipersecute man siya. Okay. Eh di mo sa tawag ini Katoliko sumala pa nimo sa man ang relihiyon kapag Kristiyano kaniadto. Katong iglesia sa isa dito sa pito ka iglesia sa Asia Minor. Kay dito man siya gikan. Unsa man na iglesia naman mga obispo. Mao na siya ang Church of Christ nga sa first century. Huna na nimo. Mao na siya. Nga si Reyna Elena na persecute. Under persecution si Reyna Elena sumala pa nimo dili Katoliko o yun kag gipangita niyang cross sumala sa kaysayan. Ang cross dito na sa bisyon ni Constantino in hoc signo vince. After sa gera. Dili ba gipangita niya ang cross? Wala na koy detalye na, sir. Pero Kaya detalye o tawag ini mamakak lang yung ka. kanang cross nagsugod na dito. Kanang cross. No. Pagkuha sa cross ni Reyna Elena dito sa Jerusalem, unsang tuiga man siya niabot ito sa Roma. Og asam niya gibutang ang cross ni Kristo. Wala koy detalye na, sir. Tagna lagi ng imo lagi. Ngano man kanang butang ang gipangita ni Reyna Elena mo bitaw diya sa Roma na ay katedral din na nga simbahan in honor to Reyna Elena. Pataka lang. Pataka maglabag gyud imong ulo. Kanang cross. Sir, kanang cross nagsugod na dito sa bisyon ni Constantino nga kanang in hoc signo vince. Ang pasabot ana in design conquer. Kasi naghatagan na siya nagsugod. Kisa naghatagan na ang Dios ang yawa. Kanang vision kisa naghatagan na ang Dios ang yawa. Dili ko kakuan, sir, kay vision naman ni Constantino. Okay, sige, vision naman ni Constantino. So, gituman to niyang in hoc signo vince. Yes, sir. Mao na siya ang mga Mao nang nidaog siya sa gera against Maxentius. Yes, sir. Okay. Kabalo ba ka si Maxentius pagano? Yes, sir. Kabalo ba ka nga ang katuyuan ni Maxentius ilogo niya ang Romanong Imperyo? Ang Western Empire? Posible. Posible. Magdamgo na pug ka ba? Yes or no or ngimong itubag? Posible kay wala man ko nakasubay sa kasaysayan gud ana diha. So abuti pasabot katong magipagtubag na mas ganina dito sigurado. Kaya mga kasubay. Karon, si Emperor Maxentius o sa kapagano, o yun ka nga tawag ang iyang tumuog tinguha to eliminate the religion nga diin kung asa kabalugod siya kung kinsa ang mama ni Constantino. Ang religion sa Kristyanismo, sakto na. Dili ko magkatubaga na, sir. Di gapon. Next. Pwede ba niya may isulti kung unsang bulana, unsang orasa, unsang tuiga ang Battle of Milvian Bridge? Dili po ko makatubagan na, sir. Okay. Pwede ba ko niya mong isultian kung pila ang kusog ni Maxentius o kusog ni Constantino ana nga panahon? Tut. Dili po ko makatubagan na, sir. Nga naman, tungod kay diha na ko ang tawag ining point nako, diha na ko gi-establish ka na ay milagro nga nahitabo. Nga naman kay 250 soldiers ang kang Maxentius, 25,000 ang kang Constantino. Imposible nga mapili si Maxentius. So tama to, Dios ang nagdagiya ka Constantino mahitungod atong cross nga iyang timaan nga himuon sa iyang battle. Mo na kong giingon nga before gani ka mo atong tawag ka ng diploma sana. Kana ka mga Kristiyano ana nga mga panahon Romano, Katoliko kay under na sa pagpangulo sa mga Santo Papa. Kana mo point. So pasabot nimo sir nga nabautismuhan o nabunyagan na si Constantino sa enkwentro nila ni Maxentius? Wala pa. Ano man? So dili pa siya. No. Wala man ko nag-ingon nga Kristiyano na si Constantino ana nga panahon.
Ako nasulti So ana. pagano siya? Ayun ang tawag ng ibutang sa ko. Yes, pagano siya ana nga panahon pero wala niya gi-implement ang iyang pagtuo in terms of Christianity. Kay kabalo siya nga ang iyang mama Kristiyano. So ang iyang mama Kristiyano, unya kana Kristiyano, si Reyna Elena nagtuo kang Papa Silvestre. Ang pasabot nimo sir nga si Constantino dili siya Kristiyano sa dihang na emperador pa siya nga ang iyang mama napa siya sa persecution by faith ang iyang tawagan ng iyang profession dili pa sa Kristiyano kay pagano pa man siya kay nabunyagan siya sa mga Arian bishops at his deathbed naman himalatyo naman siya pero sa iyang tawagan ng gihimo nga gitolerate niya ang mga Kristiyano pagpadayag ka na nga naa si pag-uyon sa mga Kristiyano implicitly implied. Mabitaw nga ni gawas ang Edict of Milan ni atong 312 to 313 AD. Pinaagi ni Emperor Constantino og Emperor Licinius nga asawa ni Empress Constancia. Kailan ka ni Empress Constancia? Kailan ka? Ang Edict of Milan sir kadali kay basi magsiog istorya ani niya pagkauman di ka kasabot. Ang ako ang tawag anang pangutana kailan ka ni Empress Constancia? Dili na ko pamilyar sir. Di ka pamilyar. Ganaw man kiwa ka kabasa na. Si Empress Constancia igsuon na ni Constantino. Mo na nga gipili kay dili man pwede babae ang tawag anang mag-lead. Mo nang gipili, gi-appoint ni Constantino si Licinius nga mahimong tawag ining emperor sa East. Na. Next question. Okay. Sir, sa 3rd century. No. Okay, pasabot sir. Tawag okay, ang imong question bisag asa ka mo abot eh. Kaya para ako na lang tawag anang muhatag sa imong information. So sa 3rd century, naay tawag ining dako nga trouble, dako nga tawag ining gubot sa Kristyanismo ana nga panahon. Sakto? Yes, sir. Sakto. O kana nga tawag ining gubot, mahitungod ka na sa question sa pagka-Diyos ni Kristo. Sakto? Yes, sir. Sakto. Kabalo ba ka nga si Arius na i-influensya kay Empress Constancia? Posible. Kasi posible. Ano Dili ko sigurado. Taga-edad ko tawag ina rason posible, adi ka sigurado. Unsa man gitawag ina sa mga nang ano ka sigurado? Dili ko sigurado sir, kay dili nako kayo nabasa ang istorya nila. Wa kabalo. Ayaw pagsulti nga di ka sigurado kay wa jud ka kabalo. Kabalo ba ka nga ang tawag ining confessor ni Empress Constancia si Eusebius nga Arian bishop? Eusebius. Wa kaila. Si Eusebius classmate na ni Arius. Samtang tawag ano ng eskwela pa sa pagkaparya ng panahon na. Mo na naay tawag ng connection si Arius and si Constancia. Mo na after the first council of Nicaea, gubot gihapon nga naman kay naapay tawag ining influence si Empress Constancia sa Eastern ug Western Empire. Mo na nga niabot og tawag ining Council of Ephesus, Council of Chalcedon 451. Mo nay tawag ining rason. Nga naman kay wa pa namatay ang Arian after sa first council of Nicaea. Kabalo ba ka nga sa first council of Nicaea, ginidesisyonan nga si Kristo matuod nga Dios? Tut. Posible? Posible. Kana man klaro na ko kay istorya. Sir, balik pa dito kang Reyna. Migo, balik ka dito kang sir. Migo. Unsa kini pundok gani mo gani? Church of Christ. So luya pa na tawag gani kanang ingna inyong pastor nga dapat maghatag sa kanang lecture about kasaysayan sa Kristyanismo for the first 500 years. Kay tawag anang mauwaw ta ba magsitag pangangkon nya pagkauman dili ta tawag anang makatudlo og kami makatudlo man mi. Kasi makaupa naman ang panahon na. Sir. Kanang inyong history mao lang diha lang ko nag-question, mao nang gusto nako klarohon. Dili oy. Kang Reyna Elena, anong mo question man ka nga wala makakabaluan ang mga panahon o sa mga panghitabo? Sir, gusto lang ang gusto lang nako klarohon sir nga kanang si Reyna Elena dili siya Katoliko before. So dili Katoliko before. Membro siya sa iglesia nga naa sa 1st century. Kay gipersecute man siya. Kabalo ba ka nga ang tawag ining ang Christian church ana nga panahon na isara? Dili daghan? Isara sir lagi. Apil na sir kanang Kristiyano before. Daghan ni Kristiyano nang panahon na nga lain lang sila.
pareha karon. Pataka naman taon ko eh. Sir, gikan sa first century hantod sa kang Reyna Elena panahon, naa pa ang Kristyanismo under persecution. Wala lagi problema lagi anak lagi nga na under persecution sila pero wa sila mawa. Kung wa sila na mawa sa panong gi-persecute sila, abot pasabot, how much more nga mawa din sila human sa persecution. Taka lang ka. Mao gani sir nga ayaw ba pagkauwa lang taana ba ayaw i-insist na ato ang tanan betong butang mga kabalotang mali nya pagka man i-insist nato kay mo kung tama mali ko na tawag ining ko na siya kanang katawag anang garbo na amigo kabalugod ka nga wag kay nahibaw-an ana nya magpa-as-if ka nga naa kay tawag ining nahibaw-an ayaw insist sir mao gani gi-confirm nako gi-confirm gani nako sa imo ha dili man na confirmation ng imo gitest man nimo kung kahibalo dili man na confirmation kung confirmation ng imo ha gipangutan na sa kwa dili ka mo insist sa imong gusto dili ka mo insist sa imong information ang buti pasabot ana gitest di ba kung kahibalo mahitungod sa kasaysayan ana nga panahon bisa pag usa-usahon na to na 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th kasi mga papa na mga matugkan ako sa imo. Sa inyong history lagi sir. O dili, una ang history ikaw para na. Ikaw dili sa mong libro. Secular history na. Secular history. Inyo lagi ng history sir. Wala pero sa Biblia walay papa dito, walay papa sa Biblia. Unsa imo ang history? Ano ang Biblia secular history na? No. Ang Biblia si history na. Di ka mo tuo kung wala sa Biblia. Mo ba nagitudlo sa mga apostol? Bibi, yes, tagay ako sita sa Biblia, be. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga nanudlo ang mga apostol kung wala sa Biblia di tinuod? Kanang warning, sir, sa Colossus 2:8. Ang giingon ni San Pablo din nga kapag wala sa Biblia di tinuod? Yes, sir, kanang tinumo-tumo. Basahon na to, be. Sige, bala. Basahon na to, be. Tanaw na to, be, ha? Sige, tanaw na to. Kung naabig ingon din kapag wala sa Biblia, dili tinuod. Sige, basahon na to. Dili, wala sa Biblia. Aside sa Biblia. Ayaw tawag anang kuan. Ngano man kay gusto na ko apso ng imuhang tawag ining panabuti. Colossians chapter 2 verse 8. 2:8. Unsa may gingon din busa matnguning nga dili kamo matunto sa lipat-lipat ug tawahanong kaalam nga gikan sa mga pagturon ay kabilin-bilin sa mga tao o gikan sa mga espiritu nga naghari sa universo o dili gikan ni Kristo. Asa man din niya kung wala sa Biblia tinuod? So unsay nabasa nimo sir? Di ba? Wala man lagi na nabasa lagi nga kung wala sa Biblia tinuod. Kinsa man gyud nag-ingon nimo kapag dili Kinsa man gyud nag-ingon nimo kapag dili mabasa sa Biblia di tinuod? Sir, kanang gihisgutan diha sa 2:8 sa Colossus. Naabay kuan diha sir? Naabay apil diha nga kanang gikan sa usa to universo nga imong gibasa? Dili opinion man gud nimo na. Opinion nimo na. Dili sir, basahan lagi ang kuan. Kanang imuhang tawag anang giingon ba nga kapag wala si Biblia di tinuod, mo na akong gipangita ron. Unya na nang universo. Asa man ka nakakatun ana? Kinsa nagtudlo nimo ana? Unsang sita sa Biblia na? Ang gibarugan namo sir kanang nasulat diha sa Biblia. Lagi. Unsang sitas pud sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang tawag ining ang barugan katulang nasulat sa Biblia. Mao gay na sir sa kanang 18 nag-warning. Wala gidungag-dungagan nimo ng Biblia ay dungag-dungagi ang Biblia. Wala na gidungagan kundi may instruction na. Ngano ang buti pasabot sa kana nga panahon na Biblia na nga panahon? Kana day sir gisulat ni Pablo unsa day na? Biblia na. Dili, mga manuscript pa na dati. Okay sa'yo ginag-ingon yung mga Biblia na. Ulahin naman nagitawag nga Biblia. Dito naman na sa pag-compile sa gikan sa... Kinsa ba nag-compile ana be? Ang mga kuan sir, kanang mga unsa ni? Kanang mga compiler, kanang mga unsa ni? Historian to niya kanang mga compiler iya sa Dios na iya siya wa. Kanang wala na ko kabaluan na sir. Kung nag-compile sa pulo sa Dios. Baka kabalo. Puk. Sir, nakasigurado ka nga ang nag-compile anak. Pulong sa Diyos. Itawag ka ng isalig dito sa mga tao nga dili iya. Mao ba nang buti mong ipasabot?
pulong niya isalig dito sa mga tao dili iya siya ba? Sir, kanang sa 28 ba? Sa Kulusas. Lagi. Imo magandang opinion, wa magud kay nabasag mo din na. Imo magud dili sir. Mo naging unsay pagsabot nimo? Unsay pagsabot? Sir, unsay pagsabot nimo anang 28 sa Kulusas? Unsa may gusto na ko ihatag nimo, tawag ka ng criticism, historical, philological unsa man. Sir, ba kung sa YouTube. Isa ba? Kaya magsige magsigod-sigod ka unsay pasabot nimo ana. Taga-isa ko og tawag ining tools of interpretation kay para at least magkasinabot ang duha. Mao gani sir, unsay pagsabot nimo anang Kulusas 28? Lagi gusto sa imong pagbasa. Gusto ko nga magsunod ta sa lagda o rules kay para at least para magkasinabot ta ba kay kung mutubag ko mingag amali man na. Kay naa man kinasim mo na huna nga rules. Unsa man nga tools of interpretation atong gamiton kay para ato ang tawag ining masabtan gyud ng Kulusas. Unsa may mo? Sige sir, ikaw sir. Dili no. Ayaw ko pabuta, gusto ko magkasinabot ta. Dili sir, ikaw lang ang explain. Mala sa imong nasabtan. Tawag ini pareha ganino. About sa history, i-insist nimo pag nabdabok ko na ka, man kay nasayran. Kaya napud pagka man pag explain ko kabalo mo ko nga mo-insist ka. Mo na nga gusto na ko nga maghimo tag rules. Unsa man na klase nga tools of interpretation tong gamiton sa pagsabutan ng Colossians chapter 2 verse 18. Chapter 2 verse 8. Sir, kung unsa man ang imong rules nga imong nabalaan, sumala sa imong gibasa diha sa Colosas 2:8. Sige sir, isulti lang, maminaw ko. Ayaw lagi, ayaw. Kay kabalo magud kung mo-insist ka. Dili sir, explain lang sir, explain. Sumala sa imong pagsabot. Ang tawag ining pagsulti kabalo kung nga mo-insist ka sa imuhang tawag anang gusto. Ano man kay naa kay kaugali mo pagtulon ana gusto imong i-insist ako ha. Mo na gusto na ko para magkasinabot ta, para naatay healthy discussion. Para gitawag ko magkasinabot ta, mo nang magbutang taog lagda kung unsang klaseng interpretation ang ato ang sundon. Kay gipa-interpret na ko nimo. Di ba? Then after ana ako na pimangutan nimo sa imong interpretation unsa nga tos imong gigamit. Or ang tos itong gamiton nga magkasinabot ta nga kana atong tos gamiton. Sige daw be. Tama ko itawag kining kuan asa ba to ako ang biblical criticism diri. Sir kanang sir. Excuse me sir. Yes sir. Kanang mayong gabi, salamat kayo sa tanan kay kanang mukaon sa ako. Sige kaon sa gyud kay na delikado na. Okay. Tawag ka nang mapuga na imong una-una niya pagkauman wa pa nagikaon. Sige. Salamat. Sa sunod mo balik na lang ta, balik sa sunod. Okay, sige, salamat. Okay, so